Hey mga broad, Cedric Berfield plus Calvin Abueva ang isa nga sa mga gustong i-add na ng SMB. Yes mga kabrods, dahil alam din naman natin na paparating na ang ating All-Filipino Cup. Eto, unahin muna natin dito kay Cedric Berfield. So ito nga talaga yung pinakagustong kunin na ng SMB dati pa sa Blackwater Bossing. Bakit mga kabrods? Ito kasi si Cedric Berfield, one of the best guard na rin kasi dito sa PBA. And gusto rin ng SMB na maging future superstar ito nila. Yes, alam din naman kasi natin na ito pong si Chris Ross ay bababa na yan sa coaching staff. Kaya dito, baka nga huling season na niya ito, kaya gusto nila na may ma-develop silang magaling na player. Although yes, may nakuha naman silang rookie na si Chris Miller ngayong rookie draft 2025. Kaso si Miller, 32 years old na yun mga kabrods. Yes, veterano na rin maglaro at hindi na rin siguro magiging future pa ng SMB in the long run. Kung usapang long run lang, dito ka na kay Cedric Berfield dahil bata-batang player pa ito. Kaya dito sa SMB maganda makuha nila ito pong si Berfield. Lalong-lalo na maraming ang nag-aagawan ngayon kay Berfield. Lalong-lalo na yung TNT Tropang Giga at yung NLEX Road Warriors na. Di ba nga dito ang pitasan ng MVP group sa Blackwater Bossing dahil syempre ito yung kanilang farm team. Kaya dito sa SMB kung gusto nila mas maaga ma-finalize yung lineup nila ngayong All-Filipino Cup mga kabrods ngayong paparating na 2025 dahil syempre tapos na ang PBA Media Day, tapos na yung mga conferences natin. Yes, paparating na rin yung mga press con. Kaya kailangan ma-finalize na yung lineup. Although yes, maaga pa, kahit naman pa-playoffs na tayo, pwede ka naman makipag-trade. Pero para mas maganda kung mayroon ka ng chemistry agad dito sa SMB. Kaya kung makuha ito ng SMB ng mas maaga si Cedric Berfield, kayang gumawa na ito ng import na numbers mga kabrods. Yes, kaya na ito mag-average ng matataas na numbers. Skills pa lang na ito. Ang galing na scorer, magaling na playmaker, napaka-athletic na point guard. Napakabilis pa. Then, ito, isa rin sa mga gusto nilang kunin. Ito pong si The Beast, Calvin Abueva. Gaya nga ng sinabi ko kanina na ito yung isa rin sa mga gustong kunin ng San Miguel Beermen. Bakit? Ito po kasing si Calvin. Yes, The Beast Calvin Abueva. Kahit sabihin natin na nasa Northport Batampier na ito, ito nga, napakadali na lang itong kunin ng SMB. Dahil yung Northport, farm team din naman niya ng Barangay Nebra San Miguel. Yung SMB ay sister team din naman na ito ng Barangay Nebra. Kaya kung makuha nila si Calvin The Beast Abueva, yes mga kabrods, mas maganda. Bakit? Ito po kasi si Calvin Abueva, one of the best hustle player dito sa PBA. And para lang naman ma-finalize na yung lineup ng SMB, dapat masabi na nila dito kay Kume, may akyat na dyan sa commissioner's table kung sino yung mga dapat kunin ng Beermen. Pero sino rin naman yung mga dapat nilang bitawan? Yes, dapat nga si Cole Mitchek makakuha nila, si Mychek. Kaso, punong-puno na yung fill-up nila. Kaya kailangan magbawas talaga ang SMB para makakuha ng mga young guns. Pero dito kay Calvin Abueva, veterano na rin maglaro. Yan din kasing isa sa mga missing piece ng SMB, yung merong silang physical na player. Although meron namang mga physical player dito, pero iba pa rin kapag meron kang Calvin Abueva, talaga nasisira yung laro ng kalaban yan pag si Calvin Abueva ang kalaban. Tapos ang ganda pa ng hustle nito, yung depensa nito sa laro, yung offensive mindset nito, okay rin, di ba? Yung mga tune-up games ngayon na nangyayari ngayon sa PBA, yes, ang gaganda ng mga highlights din natin dyan kay Calvin Abueva. Kaya yan ang kagandahan kay The Beast. Hustle, rebound, defense, maski offense, maski nga yung outside shooting nito, maganda rin na rin yung stroke. Kaya maganda kung makuha ng SMB si Calvin Abueva. Kaya mga kabrods, Berfield at Calvin Abueva, sa tingin nyo sila na ba yung dapat masama sa final lineup ng Beermen? Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. Calvin of Tana, yes, to Barangay Nebra San Miguel. Yes, alam ko medyo nakakagulat dahil sa TNT ito talaga parang franchise player na nga ito ng TNT si Calvin of Tana nung nawala dyan si Troy Rosario. Pero saan ba nanggaling si Troy Rosario? Sa TNT, yes. Nasa na si Troy Rosario ngayon? Nasa Barangay Nebra San Miguel. Kumbaga ginawang process lang naman ito ng Hinebra. Pinadaan lang sa Blackwater, tsaka kinuha ito ng Barangay Nebra San Miguel. Pinahinog muna dyan si Jetroy. Pero ito nga si Calvin of Tana, mga kabrods, ito naman yung isa sa mga goal na naman ako gustong kunin
ng Barangay Ginebra San Miguel. Yes, grabe rin kasi yung 6'5" shooting guard na ito. Hindi lang naman pang Gilas Pilipinas ang laruan nito, maski sa PBA talagang kumaka na mga kabrods. At syempre, sa ilang kampyonato na nagawa ngayon na mga past few years natin sa PBA, na ilang kampyonatong ginawa ng TNT, isa sa mga dahilan kung bakit nagcha-champion ng TNT, yes mga brods, ay dahil kay Calvin Oftana. Yes, ito talagang pure scorer nila, pure shooter nila mga kabrods. Great forward, ang ganda ng depensa, ang ganda rin ng opensa nito mga kabrods. Kung maglaro, kayang ibaba yung bola, kayang pumerso sa ilalim, kaya rin dumepensa ng import. Kung baga na kay Calvin Oftana na ang lahat. Kaya dito sa Barangay Ginebra San Miguel, gusto rin nilang ma-finalize yung lineup nila sa ating paparating ng All Filipino Cup 2025. Di pa nga daw kasi sapat yung may Sonny Steele, may Norbert Torres ka dyan. Kailangan pa rin mag-add ng Ginebra. Yes, mga brods, kung hindi man nila makuha ito pong si Calvin Oftana, mga kabrods, dahil alam din naman natin na medyo mahigpit pang TNT sa kanya, dito sila kukuha kay Justin Arana. Yes, sa Converge Fiber Xers. Dito sa Converge, medyo may chance pa dahil dito naman din nakikipag-negotiate yung mga ibang koponan, dahil ang Converge, hindi rin mapakali sa lineup yan. Kung sino-sino yung mga tinitrade niyan, maski nga si Maverick Amisi, saan ba nanggaling yan? Sa Converge, diba? Dito lang din naman kinuha ito ng Barangay Ginebra San Miguel, kaya kaya rin kumuha ng superstar ito pong Barangay Ginebra sa Converge Fiber Xers. Pero kay Justin Arana, ibang kwento ito mga kabrod. Siguro nga kailangan ng mga best offer ng Ginebra dito. Kaya kung ikaw ay Ginebra fan, sa tingin nyo sino yung mga dapat bitawan ng Ginebra para makuha ito pong si Justin Arana? Bakit si Justin Arana mga kabrods? Ito, matagal ko nang sinabi na kulang pa yung may Norbert Torres ka dyan sa Barangay Ginebra San Miguel na dinagdag. Si Japet Aguilar na naman yung pinakamalaki dyan mga brods, 6'9". Tapos ano na naman gagawin ni John Mar Fajardo kay Japet? Kakainin na naman sa ilalim. Tapos ipapasok mo yung bagong miyembro ng Ginebra na si Norbert Torres na 6'7" lang. Di mas kaon lalo. Ito pong si Doc Kraken John Mar Fajardo. Kaya kailangan nila ng medyo matigas-tigas. Itong si Justin Arana, 6'6" or 6'7" big man ito. Ito naman, kahit na mas maliit kay Junmar, pero mas matigas kay na Torres and Japet Aguilar. Yes, maganda nga dahil tignan nyo naman yung katawan nito ni Justin Arana. Malapad-lapad, matigas-tigas pa. Kaya yan ang kagandahan dito kay Justin Arana. Talagang nagwo-workout ito sa pang-ilalim na laruan. Kaya nga maski import, hirap tibagan ito pong depensa ni Justin Arana. Tapos, lalong-lalo na yung offensive mindset nito. Yung low post nito, yung tigas na ito sa ilalim, yung gumagawa ng spasyo, yan ang kagandahan sa kanya. Kaya dito sa Barangay Ginebra San Miguel, ito talagang pinaka-goal nilang makuha si Justin Arana, dahil kailangan pa nila ng big man, dahil hindi pa nga daw nila maibalik si Sisten and Greg Slaughter. Kaya ka mga bro, sa tingin nyo ba, itong mga gustong idagdag ng Ginebra, dito na ba sila lalakas? Calvin Oftana plus Justin Arana. Kaya komento mo lang opinion mo dito mga bro. At isa natin yan. Salamat po sa panonood mga bro. This is Kings Basketball. Yun lang. I'm out.